Good day mga ka-Wizard Moto. Quick news and update lang muna tayo. May bago na namang inilabas ang Yamaha Taiwan na panibagong motor na masasabi nating napaka-futuristic. Another first from Yamaha Taiwan. Ito ay ang Yamaha Agar 155 Connected 2023. Na-review na natin ang ilang mga motorsiklo na nag-originate sa Taiwan at ang bagong Yamaha Agar 155 ay isa sa matatawag nating diversification galing sa Yamaha Force 155 version 2.0 o Force X155 at matatawag nating kamag-anak lang din ng S-Max 155 at N-Max 155. Ano-ano ba ang mga kaibahan nito sa mga siblings niya na scooter? Yan ang alamin natin at tatalakayin sa video nating ito. Pero bago yan syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, baka naman kapatid kung pwede ay pakihit ang subscribe at notification bell icon para lagi kang updated sa ating motorcycle news and reviews. Huwag din kalimutan na mag-follow sa ating Facebook page. Inilabas ang bagong modelo ng Yamaha Agar 155 sa Taiwanese market kamakailan lang. Ang pagsibol ng makabagong henerasyon ng isang motorsiklo na kung saan ay ipinapakilala na may makabagong looks at may makabagong youthful design na kalakip ay makabagong features. Ang Yamaha Agar 155 2023 model. Ang pagkakaroon ng kakaiba at agresibong disenyo at estilo ng kanyang front face na may daytime running light na pahugis crossbow, kaya kung mapapansin nyo ay patulis ang kanyang disenyo. Sinadyang dinisenyo, hindi lang para magmukhang premium ang datingan kundi for aerodynamics. Ang kanyang front face ay sinasabing may pagkahawig daw ito sa isang insekto na kung tawagin ay grasshopper. Dito naman sa pinakagitna ng daytime running light ang kanyang maliit na headlight, ay masasabi nating hindi ito ordinaryong headlight lang dahil mayroon itong functions na masasabi nating wala sa ibang motorsiklo. Gaya na lamang ng WAU o Adjustable Color Temperature Unit na pwedeng ma-adjust ang buga ng ilaw from bright color to warm color. Malaking tulong ito, lalo na kung mahamog o maulan ang klima. Pangalawa ay meron na din itong WALLA o Yamaha Lane Light Assist. Ang function naman nito ay kapag halimbawa kung liliko tayo sa kanan or kaliwa, ay automatic nang mag-adjust ang ilaw nito sa gilid ng kalsada for better and wider visibility sa madidilim na kalsada. So masasabi natin ngayon na small but very useful at kakaiba ang makabagong headlight ng scooter na ito. Nakadugtong naman ang mga signal lights nito sa lower part ng DRL at meron din itong built-in hazard lamps. Ang pagiging convenient naman ito ay hindi rin nawawala sa pagkakaroon naman ng flat footboard o gulay board na tinatawag. Unlike kasi sa ibang unit ng Yamaha tulad na lamang ng Yamaha Aerox, Yamaha N-Max na may central spine na lagayan ng gasolina, ang kagandahan naman ng motorsiklong ito ay magkakaroon ka pa ng space na pwedeng paglagyan ng mga gamit o bagay na hindi nakasya sa kanyang compartment storage at samahan pa yan ng comfortable seats platform na may makapal na foam na parang nakaka-relax namang tingnan. At ang rear portion naman nito makikita ang compact LED na tail light nito na may pagka-modern looks at sa pamamagitan nito ay lumalabas ang pagiging premium at pagiging elegante ng motorsiklong ito. Naka-full LED na rin ito kasama ng iba pang ilaw nito, ang headlight, daytime running light, maka-turn signal lamps at parking light nito ay wala ka nang poproblemahin na baka mapundi ang bulb nito dahil nga sa naka-LED lighting system na ito. In terms naman sa mga features pa na meron sa motorsiklong ito, ang instrument cluster ng motorsiklong ito ay very wide, na naka-LCD display at colorful display. Ang kagandahan naman nito ay may kasama na itong Bluetooth connectivity, na kung saan ay pwede mong ikonekta ang cellphone mo dito, lalo na kapag ikaw ay nagda-drive at may inaasahan kang importanteng tawag or text message, ay mas mabilis mo makikita ang notification sa screen ng instrument cluster nito kapag may na-receive na call or text ang cellphone mo. Kaya mas magiging kampante ka na wala kang mamimiss na mahalagang bagay o mensahe mula sa cellphone mo. Meron rin itong WayConnect system ng Yamaha, ang sistemang ito na kung saan ay mamonitor mo ang maintenance recommendation mula sa motorsiklong ito at ibang aktibidad maging kanyang last parking location, makapag-navigate ka rin sa dashboard nito. Bago lang din ito na sistema ng Yamaha na kung saan nagagamit na rin sa ibang modelo nito. At bukod pa dyan ay may kasama na rin itong USB port charging system na po pwede na rin mag-charge ng cellphone habang ikaw ay nagda-drive. Karagdagang convenient din naman dahil kapag alam mong lowbat ka na ay hindi mo na kailangan pang mag-stop over sa mga charging station dahil makakapag-charge ka na rin dito mismo sa motorsiklo. At syempre kung napaka-convenient ito ay hindi naman nawawala ang pagiging safety naman ng motorsiklong ito. Dahil pagdating sa kanyang mga safety features, ay siguradong mapabibilib ka rin
ang pagkakaroon ng advantage sa safety features din kasi ang hinahanap ng marami, lalo na kung ikaw ay baguhan pa lamang sa pagmamaneho ng motorsiklo. Ang pagkakaroon nito ng naka-dual channel ABS sensor, ang isa rin sa ipinagmamalaki ng motorsiklong ito na kung saan ay mas magiging confident ka na rin kung mapatakbo mo man ng napakabilis at bigla mong napindot ang brake lever nito, ay safe na makakapag-brake nang hindi ka tumatalsik o ma-out of balance. At hindi lang yun, isa pang karagdagan sa safety features nito ay ang traction control system naman. Tama po kayo nang naririnig, ang motorsiklong ito ay equipped na din sa makabagong safety features na ito, na kung saan ay magagamit mo naman sa mga kurbadang kalsada, madudulas at matubig na lugar, o kaya naman sa malulubak. Dahil sa pamamagitan nito, ay may iwasan ang pagkadulas o pagkasemplang dahil binabalansin ito ang ikot ng dalawang gulong sa harap at sa likod. Kaya mas magiging panatag ka pa habang ikaw ay naglulong ride. At speaking sa long ride mga kaibigan, ay talagang mapapakinabangan mo rin dahil ang motorsiklong ito pagdating sa kanyang makina ay powered by 155 cubic centimeter na displacement capacity with single cylinder, naka 4-stroke with single overhead cam, at naka 4 valves na rin ang buong makina nito na mas tumatagal naman sa napakahabang biyahe dahil ang cooling system nito ay naka liquid cool type na. At syempre, hindi pa rin mawawala ang Blue Core technology at ang VVA o Variable Valve Actuation, na kung saan ay pinapaganda pa lalo ang takbo ng makina at mas pinapatipid na rin ang pagkonsumo sa gas. Ang makina ng motorsiklong ito ay dinagdagan na rin ng isa pang feature na SMG o Smart Motor Generator, na ang ibig sabihin ay mas tahimik at smooth na ang andar ng makina nito, na hindi na rin maingay ang ugong, at isa pa sa kagandahan ng scooter na ito ay hindi na rin ito mausok, kaya eco-friendly na rin talaga. Naka CVT transmission with variable speed, at may full tank capacity na 6.1 liters na hindi ka na rin bibitinin kahit ibiyahe naman ito ng hanggang 6 na oras na walang hintuan. Dahil naka full injected type ang fuel system, ay may katipiran na rin naman ang fuel consumption. Naitala na umabot sa 43 to 45 km per liter, mas matipid ito kung tutuusin sa Yamaha NMAX, at mas malaki naman ang tangke sa Yamaha Aerox kaya talagang panalo ang motorsiklong ito. Pagdating naman sa engine performance, dito din talaga natin masusukat ang lakas o ang power output level ng motorsiklong ito sa pagkakaroon naman ng maximum power of 14 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute, habang ang maximum torque naman ay 13.7 Nm sa kada 6,500 RPM. Malakas-lakas na rin naman ang ganong klaseng arangkada ng makina. Para naman sa ilang specs na meron pa sa motorsiklong ito, pagdating sa kanyang chassis and suspensions, ang front suspensions nito ay naka-telescopic fork, habang ang rear suspension naman nito ay naka-swing arm with dual shock absorber. Hindi pa man natin nagagamit ang motorsiklong ito, pero sa tingin ko, base na rin sa experience sa paggamit ng ilang motorsiklo ng Yamaha, tulad na lamang ng Aerox at NMAX, ay mukhang maganda na rin naman ang shock response o laro ng suspensions nito. Kung madadaan mo man sa malulubak mahahumps, sa tingin ko ay hindi na rin naman ganun katagtag, at syempre dahil nga sa Yamaha brand ito, ay makasisiguro ka na rin naman sa pagiging matatag, dekalidad, maaasahan ang suspensions ng motorsiklong ito. Ang mga gulong nito ay may sukat sa front na 120/70R13, habang ang rear tire size naman nito ay 130/70R30. Naka-alloy wheel at naka-tubeless na ang mga gulong. Pagdating naman sa braking system nito, ang front brake nito ay naka-hydraulic single disc brake with piston caliper brake na may ABS sensor, at ang rear brake naman nito ay naka-hydraulic single disc brake na rin with piston caliper brake na may kasama na ring anti-lock braking system. Ang ilan pa sa mga features na meron sa motorsiklong ito, tulad na lamang ng idling stop system, passing light switch, side stand engine cut-off switch at engine check warning. Malawak na rin ang underseat compartment storage, na may capacity naman na 25 liters na kasyang-kasya naman dito ang full face helmet, at meron na rin itong retractable hook na kasama, na po pwede mong pagsabitan ng ilang bagay. Mayroon na rin itong bulsa sa may console panel, at hindi ka na rin mahihirapan kapag ikaw ay magpapagasolina, dahil nasa labas na lang din ang fuel access nito o lagayan ng gasolina na mas advisable naman ito kung gagamitin mo pang deliver, dahil hindi mo na kailangan pang bumaba ng motorsiklo at tanggalin kung sakali mang may karga-karga sa likuran. Dahil nasa harapan na mismo ang lagayan ng gasolina nito. Nakakilas entry na din ang scooter na ito at very sporty dahil naka-necked handlebar. Para naman sa dimensions and capacity, ang buong haba ng motorsiklong ito ay nasa 1,920 mm, may kabuang lapad ito na 760 mm,
at may kabuuang taas naman na 1,120 mm. Ang wheelbase nito ay 1,340 mm. May kabuuang taas naman ang upuan nito na umaabot sa 815 mm. Medyo may kataasan, kaya siguro ang tansya ko dito ay kakayanin itong abutin ng hanggang sa 5'3" pataas, so challenging na lang siguro kapag hindi umabot ang height mo dito. Ang buong timbang ng motorsiklong ito ay nasa 132 kilograms. May kabigatan din talaga compare sa other motorcycle scooters. At kung ang presyo naman ang pagbabasehan ay mukhang alam ko na ang magiging reaksyon dito ng karamihan dahil ang kabuuang presyo nito sa ibang bansa ay nasa 118,000 Taiwanese dollar na kung i-convert naman natin sa Philippine peso, ito ay aabot ng hanggang sa 212,842 pesos. Yan ay estimated pa lamang at hindi pa yan ang totoong basihan. Sa totoo lang mga kamoto, ito ay inilabas pa lamang talaga sa bansang Taiwan at sana ay dadalhin na rin sa ibang bansa pa sa Asia. And hopefully, sana dalhin din talaga ito dito sa bansa. Kasi sa tingin ko ay medyo nahuhuli at naungusan na ang Yamaha pagdating sa upgrade ng mga motorsiklo. Kaya mas maganda rin sana kung dalhin talaga itong bagong Yamaha Agar 155 Connected 2023 version dito sa Pilipinas.